Alam nyo, pag pinag-uusapan ng kasaysayan ng Pilipinas, pandalas ang naiisip natin ay yung mga labanan sa Luzon at Visayas, di ba? Pero ang totoo, sa pinakatimog na bahagi ng bansa, sa Mindanao, napakaraming kwento ng kabayanihan na madalas hindi natin napag-uusapan. Ngayon, bubuksan natin ang isa sa pinakamahalaga at pinakamatapang na pag-aalsa laban sa pananakop ng Amerikano. At dyan pumapasok ang tanong na to. Sa dami ng mga bayaning kinikilala natin, bakit tila may mga kwentong nalilimutan? Bakit ang istorya ng isang leader na buong tapang na lumaban para sa kanyang mga kababayan ay parang anino lang sa ating mga history books? Ang pangalan niya ay Panglimang Hasan, isang pangalan na marahil bago sa pandinig ng iba. Pero para sa mga Amerikano noon, siya ang kanilang pinakamalaking problema sa sulong. Isang mandirigma na may paninindigan, mas gustuhin niyang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluod. Ngayon, alamin natin kung bakit. Okay, so para mas maintindihan natin yung kwento ni Hasan, kailangan nating iset yung eksena. Ano ba yung nangyayari noong panahong yon? Paano ba nagsimula ang lahat ng to? So, ito yung sitwasyon. Katatapos lang ng digmaang Espanyol-Amerikano, biglang may bagong mananakop na dumating sa Jolo, ang mga Amerikano. Para sa mga Moro ng Sulo, isa na namang dayuhang kapangyarihan to na kailangang harapin. Pero this time, may kasama silang pangako. At ito yung pangako, ang Bates Treaty. Sa papel, ang ganda pakinggan, di ba? Sabi ng Amerika, huwag kayong mag-alala. Igagalang namin ang inyong relihiyon, ang inyong mga batas, at ang inyong mga tradisyon. Basically, nangako sila ng kapayapaan at respeto sa autonomiya ng sultanato. Kaso, yun na nga, yung pangako, mabilis na napako. Nakita agad ni Panglima Hasan na iba yung sinasabi sa ginagawa. Biglang nagpataw ng buwis ang mga Amerikano. Pinakialaman pa ang ilang mga tradisyon nila. Para kay Hasan at sa marami pang tausog, malinaw na malinaw to. Isa itong pagtataksil. At alam nyo naman, kapag ang tiwala ay nasira, mahirap nang ibalik. Yung pagtataksil na yun ang naging gasolina sa apoy ng paglaban. Hindi pumayag si Hasan na basta-basta na lang magpasakop. Dito na isinilang ang isa sa pinaka-organisadong pag-aalsa sa kasaysayan ng Sulu. At linawin natin ha, hindi to simpleng gulo o maliit na rebelyon lang. Isa itong organisadong digmaan. Pinamunuan mismo ni Hasan. Libu-libong mandirigma ang nagkaisa sa isang layunin, ang ipaglaban ang kanilang kalayaan at kasarinlan. So, paano nila nilabanan ang isang hukbo na mas moderno ang mga armas? Well, dito papasok yung galing at talino nila. Ginamit nila ang mga kutas. Isipin nyo, mga kuta to na gawa sa lupa at matitigas na kahoy. Sobrang effective nito na kahit yung mga kanyo ng Amerikano, hirap na hirap sirain ang mga depensa nila. Ang galing, di ba? Sa dami ng mga naging sagupaan, may isang lugar na talagang naging simbolo ng kanilang tapang. At yan ay ang labanan sa Crater Lake sa Jolo. Dito talaga nasubukan ang puso at giting ng mga mandirigmang Moro. Grabe, yung eksena. Isipin nyo, sa isang panig, mga mandirigmang dala-dala lang ang kanilang mga kris at barong. Sa kabila, mga sundalong Amerikano na armado ng mga modernong rifle at machine gun. As in, sagupaan ng magkaibang panahon. Sa gitna ng lahat ng to, si Hasan ilang beses na nasugatan pero palaging nakakaligtas para tuloy siyang naging alamat sa mata ng mga kaaway. Dahil sa tapang na pinapakita ni Hasan at ng kanyang mga tao, sobrang na-frustrate na ang mga Amerikano. Hindi nila ito inaasahan. Kaya naman, pumasok na sila sa pinakamalupit at huling yugto ng kampanya para tugisin si Hasan. Since hindi nila matalo-talo si Hasan sa direktang labanan, gumamit sila ng ibang taktika, mas marahas. Sa utos ni General Leonard Wood, sinimulan nilang sunugin ang mga pananim at sakahan. Kinubkob nila ang mga komunidad. Ang goal, gutumin ang mga tao para ihiwalay si Hasan sa kanyang mga taga-suporta. So, ito na yung timeline ng huling mga buwan niya. Mula nang magsimula yung pag-aalsa noong 1903, walang tigil ang pagtugis sa kanya. Buwan-buwan, hinahunting siya. Hanggang sa, noong Pebrero 1904, sa kabundukan ng Bagsak, tuluyan na siyang na-corner. Ito na yung huling tindig niya. Sabi sa mga tala, kahit na na-cornered na siya, sugatan, at halos wala ng bala, hindi siya sumuko. Buong tapang niyang hinarap ang napakaraming sundalo hanggang sa kanyang huling hininga. Isang pagpapakita ng tapang na hindi matitinag.
hanggang sa dulo. Pero alam nyo, yung pagkamatay ni Hasan, hindi yun ang katapusan ng kwento niya. Sa totoo lang, doon pa lang nagsimula ang kanyang walang kamatayang pamana bilang isang tunay na simbolo ng paglaban. At ang mga salitang ito ang perpektong buod ng buong buhay at pakikipaglaban ni Panglimang Hasan. Isang prinsipyo na hindi lang naging inspirasyon noon, kundi hanggang sa mga susunod na henerasyon ng mga Moro na lumaban para sa kanilang karapatan. Kasi sa kultura ng mga Tausug, ang ginawa ni Hasan ay tinatawag na parang sabil. At hindi lang ito basta pagiging bayani ha, ito ay isang sagradong pag-aalay ng sarili para sa pananampalataya, sa komunidad at sa bayan. Kaya ang pagkamatay niya ay hindi pagkatalo, ito ang pinakamataas na anyo ng sakripisyo. At dito natin tatapusin ang ating kwento. Ang buhay ni Panglima Hasan ay isang malakas na paalala na ang kabayanihang sa Pilipinas ay may iba't ibang mukha. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo, sa tingin ninyo, nabibigyan ba natin ng sapat na pagkilala at puwang ang mga bayaning tulad niya sa ating pambansang kamalayan? Something to think about, di ba? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.